Okay, magandang araw pong muli mga kababayan. Ngayon naman po ang pag-usapan natin ay itong ginawang pag-resign ni Sara bilang DepEd Secretary. At kung ano ba ang magiging implikasyon nito sa mas malalim na usapin sa ating bansa. Alam nyo, natatawa ako kasi yung mga pro-Marcos vloggers, yun bang don't get me wrong mga pro-Marcos vloggers, kasi I am also a pro-government vlogger. Pro-BBM ako, pro-Marcos sympathizer ako. Pero hindi naman po nangangahulugan yun na porke tayo ay pro-government, pro-Marcos, magbubulag-bulagan tayo kapag may mali. Hindi po. Kasi, ang pagiging pro-government natin ay hindi ibig sabihin na completely, totally pro-government or pro-Marcos. Ang number one po natin ay pinaglalaban siyempre ay yung bayan natin. So, tayo ay pro-Pilipino, pro-Pilipinas. Daming introduction, ano? Ngayon, ano ba yung kinakatawa ko? Kasi po, nung ito na nga, nag-resign na nga po si BP Sara as DepEd Secretary. Tuwang-tuwa po yung mga BBM vloggers, lalo na yung mga sumali doon sa yung Sara resign dyan sa Liwasan Bonifacio, no? Nung kailan ba yun? Nung buwan ng Mayo, last month. Tuwang-tuwa sila kasi parang ano daw, victory for them. Siyempre, victory, matatawag mong victory kasi yung, kumbaga, yung panawagan mo, yung pinaglaban mo, nangyari. Pero para ba kasing, yung sa pagsalita ng vlogger, para bang, dahil doon sa resign Sara rally, yun ang naging dahilan, yung naging panawagan na yun, ng mga pro-BBM vloggers na Sara resign? Of course not. Sobra naman. Masyado naman kayong assuming. Kakatawa. Hindi kayo yung dahilan. Hindi kayo yung dahilan sa pagre-resign ni Sara. Paano ko nasabi na hindi yung panawagan ng Sara resign ang dahilan? Kahit nagaano pa kayong magsisigaw dyan, kahit nagayahin nyo pa yung maisog rally na iniikot yung buong bansa para magtanghal ng maisog rally, hindi rin naman kayo pakikinggan yan. Wala siyang pakialam kahit na mamausman kayo dyan sa panawagan. Ako, isa rin ako sa nanawagan dito sa aking vlog na Sara resign. Pero hindi ibig sabihin na dahil dun sa ginawang rally sa panawagan natin ay nag-resign siya. Yun pong ibig ko sabihin, don't get me wrong. Para ba kasing inaangkin ninyo yung merit na yung rally yun, yung panawagan natin, yun ang nakapagpa-resign kay Sara. Hindi po. Sabi ko nga, kahit na mamaus tayo sa kakapanawagan, hindi siya, mas lalong magmamatigas yun, hindi yun magre-resign. Iba ang dahilan po kung bakit siya nag-resign. Hindi ko sinasabi na may alam ako. Hindi naman ako insider ng Duterte camp. Ito ay ano ko lang, aking
Ano bang tawag doon? Ito lang ang aking opinion, analysis, kung bakit siya nag-resign. At bakit parang very urgent yata. Parang sobrang pagmamadali yung nangyaring pag-resign. The letter was written on the same day, submitted on the same day, and was signed on the same day. Ang ganda, no? Ang bilis ng mga pangyayari. Biglaan niya pati ako nabigla My goodness. Yun pala kasi, siguro ito ang, isa lang ito sa maliit na dahilan ng kanyang pagre-resign. Yung nakaambang pagpapublish ng PISA result, kung saan tayo yung pinakabobo. 'Di ba? Para hindi na siya para hindi siya masisi. Nag-resign siya kaagad. Kasi 'di ba nga, yung mga estudyante kasi natin Pilipino pabobo ng pabobo, pabobo ng pabobo. Alam niyo mga kababayan, ito sasabihin ko hindi ako kumakampi kay Sara. Ito lang ang sinasabi ko na I'm just being fair. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit nabobobo ang mga estudyante natin? Hindi yan dahil kay Sara. Although nakakontribute siya, kasi kumbaga, for the duration of her 2-year stint dyan sa DepEd, pwede sanang may nagawa siya kung gugustuhin niya. Pero hindi po anuman po ang naging polisiya niya, hindi naman kaagad-agad yun magti-take effect. Hindi naman po overnight ang epekto kung ano man yung ginawa. Kung ako, meron akong naiisip. Kasi nag-aral din ako ng education Meron akong naiisip na paraan na makakadagdag kung paano natin marirevive o maiaangat ulit ang literacy ng kabataan natin. Marami po kasing dahilan. There are so many factors kung bakit nagiging bobo na ngayon ang mga Pilipinong estudyante. Hindi dahil si Sara ang DepEd Secretary. Kahit na sino pang ilagay mo dyan, kung hindi maa-address yung talagang root cause kung bakit nabobobo ang mga estudyante natin, kahit si Leni Robredo pa yan, kahit sino pa yan, kung hindi mai-address yung talagang cause, ang dahilan kung bakit parang walang halaga sa mga estudyante natin na mag-aral. Walang motivation. Walang ambisyon. Marami pong dahilan. Hindi dahil si Sara yung DepEd Secretary. Pero alam nyo, pag-usapan natin itong pagiging DepEd Secretary ni Sara at yung kanyang pagbibitiw. Unang-una po na dapat sisihin dyan, hindi lang naman si Sara ang dapat sisihin Excuse me, hindi ako maka-Duterte, hindi ako maka-Sara. I am just speaking the truth, the real thing. Real talk lang po tayo. Unang-una, sino ba ang naglagay kay Sara dyan sa DepEd? Diba? Sino ang naglagay? Hindi man lang pinag-isipan. Hindi pinag-isipan yung pag-a-assign ng magiging pinuno ng Education Department. Bara-bara yung bara-bara lang. Hindi pinag-isipan. Yung nga nakapagtataka, bakit si Sara ang inilagay dyan? Wala namang hilig, walang alam sa pagtuturo. Walang alam sa edukasyon dahil ultimong siya, mukhang hindi naman siya nag-aral nung siya estudyante. Mukhang
Mukhang puro ewan yung ginawa niyan. Tingnan mo. Nakikita naman eh. Parang walang natutunan sa school. Bakit kasi hindi yan inilagay sa DENR? Total, mahilig siya mag-tree planting eh. Di ba? Kahit nga sa DSWD, parang malayo din eh. Parang malayo din naman, wala naman sa, malayo sa kalooban niya yung mga maliliit na tao, yung mga mahihirap. Ang tingin ko ang hilig niya, mag-tree planting eh. Bukod doon sa pagiging paghahangad niya ng being DND secretary, na ewan ko ba, ano ba naman ang qualification niya para maging secretary ng Department of Defense, National Defense? Dahil lang sa nagpa-picture taking siya na nakasuot siya ng uniforme pang sundalo. Sa totoo lang, tapos mayroon siyang, ano ba siya? Ang title niya, Colonel ba? Sa totoo lang, nag-CAT ba yan nung high school? O nag-ROTC man lang ba yan nung college siya? I don't think so. Mas bilib pa ako si Bongbong Marcos talagang nag-aral maging Marines, maging SAF. Napanood nyo ba yung video na yung talagang nag-undergo si Bongbong Marcos ng training? Dahil pinapag-training siya nung kanyang ama. Imbis na, party ka ng parte. Lakwatsa ka ng lakwatsa, mag-training ka doon. Tama naman yung ginawa ng tatay niya eh. Kailangan pagdaanan ni Bongbong Marcos, ang hirap. Hindi yung puro pasarap sa buhay. Which, welcome naman nung batang Bongbong Marcos yun. Kita mo, ginawa niya. Sundalo siya eh. Scout Ranger, Special Action Force, ano pa? Lahat yata, pinagdaanan niya, pati magpalipad ng eroplano eh. Nagtataka nga ako kung bakit ganyan siya kalembot pagdating dyan sa West Philippine Sea. Samantalang, sundalo din naman siya. Hala, lumayo na naman ang topic ko. Bakit ko ba kasi nabanggit yon? Nagtataka ako kung bakit gusto maging DND secretary ni Sara, ni hindi nga yan, dapat sa DND secretary, dumaan sa nag-aral siya ng Masters in National MNSA. Masters in National Security Administration. Naku, kung bata pa ako, mag-take ako nun eh. Kaso, may age limit kasi yun eh. So ngayon, kaya lang naman niya gusto maging DND secretary kasi dahil nga, may balak sila na patalsikin si Bongbong Marcos. Yun lang yun. Pero kung sa experience, ano ba experience niyan sa armadong pakikipagbaka? Maliban sa sila yata ang head ng NPA? Yata. Ngayon, balik tayo doon sa rason kung bakit siya nagbitiw bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Maliban doon sa nakaambang paglabas ng resulta ng PISA, ay mukhang isa sa mga dahilan ay yung malayo na nga ang loob sa kanya ng official family dahil nga sa mga ginagawang pambabastos ng pamilya niya sa presidente natin. Na wala naman siyang, no comment siya lagi. At nakikita din naman kasi, siyempre yung mga nakapaligid kay Bongbong Marcos, siyempre, pro-government ang mga yun. Ano bang ginagawa ng pamilya ni Sara? Di ba gusto nilang patalsikin si Bongbong Marcos para si Sara ang pumalit sa Malacanang? Siyempre, sa mga nakapaligid kay Marcos, ayaw nila yun kasi mawawalan din sila. Siyempre, matatanggal sila. Mapapalitan sila dyan. Dahil gagawa ng panibagong gabinete, itong si Sara. Ngayon, isa na rin sa mga dahilan siguro, yung isa na ngayon, alam niya na may lamat na kasi.
Kahit na pangiti-ngiti itong Bongbong Marcos, dahil nga sa alam niya na nagpaplastikan lang sila. At talagang binocalize na nga po ni First Lady Lisa Marcos na bad shot na si Sara Duterte. Di ba dati naman magka-friendship sila eh. Pero alam mo, yung nakasira ng Uniteam, hindi naman si Bongbong Marcos. Yung pamilya ni Sara, kung si Sara Duterte parang gusto pa nga niya na makipag-Uniteam kay PBBM. Kaso yung pamilya na, kumbaga naipit si Sara sa nag-uumpugang bato. Although pabor din naman sa kanya, yung ginagawa ng pamilya niya, pero siyempre, naiipit nga siya eh. So, totoo lang sa ngayon, ang bigat ng problema ng mga Duterte. Kahit na itong si Sara, sa ngayon, umalis na siya sa official family, na magiging official leader na siya ng mga DDS. Kasi nga, di ba matagal na rin naman na may hidwaan sila ng side ng yung Uniteam na nabiyak. Na dito sa kabilang side, si Sara Duterte at si Gloria Arroyo and the Dutertes. While dito sa kabila, itong side ng Marcos Romualdez. Bakit kasi nabiyak yun? Hindi naman yung Marcos side ang may kasalanan, kundi yung side ni Sara. Dahil sa mga ambisyon nila, sa mga talagang maitim na plano nila ni Gloria Arroyo at ni Duterte. Ngayon, naiipit si Sara. Total na feel niya na hindi naman siya talaga welcome na doon sa cabinet. Di parang out of place ka na. Para siguro nang nasusunog na siya doon kapag nandun siya. Alam niya na may tension eh. Nararamdaman niya na hindi siya welcome, hindi na plastika na lang. O di, magbuo na rin lang siya ng tuluyan na niya. Total, yun din. Sa totoo lang, yun naman talaga ang totoong sitwasyon eh. Na yung mga Duterte, talagang mayroon silang sariling plano na contrary sa plano ng Marcos. Makipagplastikan pa, kumbaga, binunot lang ni Sara yung isang tinik kasi sa tingin ko may mga malalalim na problema ngayon, both sa politika at sa personal, itong si Sara. Parang, ngayon, nabunutan siya ng tinik. Umalis na siya. At saka para hindi na siya sinusundot-sundot dyan sa mga pagkontra niya, mga no comment niya sa mga government policies. Di ngayon, libre na siya. Kahit na ano pa man ang gawin niya. Kahit na nga ba, kaisa pa dapat siya sa gobyerno dahil vice president siya. Magfu-full time na siya bilang anti-Marcos. Tingnan natin, subaybayan natin yung susunod na maisog rally. Dahil sabi nga, doon sa yung nakaraang rally nung sa Pampanga, ang sabi mag-a-appear doon si Sara doon. Pero wala naman, di ba? Pero ngayon na medyo mayroon na siyang konting freedom, may freedom of movement and speech na siya. Tingnan natin sa susunod na maisog rally. Baka nandoon na yan. Buwelo na siya. Ngayon natin makikita kung magaling ba siyang magtalumpati. Kasi ngayon, yun ang isang malaking kakulangan. Yung hindi siya marunong ng public speaking. Wala siyang talent. Wala siyang, nagmumukha tuloy na low IQ kapag siya ay nagsasalita in public. 'Di ba? Binabasa parati ang sinasabi. Alam mo yung nagbabasa ng mga sinasabi, parang there's nothing from the heart.
Kailangang ginawa pa yun, ibang tao pa ang gumawa ng speech niya. Sigurado yun, di ba may mga writers sila. At inamin naman niya, wala naman siyang writing skill. Ibang tao ang gumawa. Ako kasi ang inaasam ko sa isang speaker, yung impromptu, yung kahit na walang, hindi organized, kasi yung, mahalata mo naman yung prepared speech, kasi masyado siyang organized eh. Pero pag yung mga ano lang, yung extemporaneous ba, yung as in galing sa puso, iba eh. Yung candid, wala sa kanya. Wala yun sa kanya. Pero ngayon, tingnan natin kapag nandiyan na siya sa Maisog Rally, baka maging magaling na public speaker na to. Yan, kung ano man ang mga sasabihin niya dyan sa Maisog Rally, yun ang from the heart. Tingnan nyo yan. So, ako sa tingin ko po, ang dahilan ng, mas malaking dahilan ng kanyang pagre-resign, hindi yung panawagan ng mga pro-Marcos or mga panawagan ng mga tao na mag-resign siya. Kasi, kung hindi lang sa kung hindi lang sa ibang bagay, tingin ko, tegang kawali yan eh. Gusto lang niyang bumuelo. Gusto na niyang makawala sa bubuelo na yan. Yun po ang dahilan dyan, hindi yung panawagan. Saka total naman pati, ala naman siyang makukuhang confidential fund eh, sa DepEd. Diba? Kaya, para pa. Pero alam nyo, kung talagang, kumbaga, inilagay na siya ni PBBM dyan sa posisyon na yan. Kung talagang, kahit hindi ka masyadong matalino, wala kang background sa education, kung talagang gusto mo na makatulong ka, ma-improve ang literacy, yung knowledge acquisition ng kabataan, gagawa ka ng paraan. Wala kang background. Sana naghanap ka ng mga expert na advisors from the education sector na siyang mag-a-advise sa'yo. Sa kanila ka kukuha ng mga inputs, data, kung ano ang dapat gawin ng isang DepEd secretary. Diba? Dapat gano'n ang ginawa niya. Porque ba wala kang alam? Wala kang background? Gano'n na lang yun. Pabayaan mo 2 taon na wala kang ginawa kasi wala kang background, wala kang knowledge sa paggawa ng curriculum. Hindi yun eh. Kung talagang gusto mo makatulong, nandiyan ka sa posisyon na yan. Oh, ano ba ang dapat gawin? Hindi ko alam ito. Hindi ko alam paano gumawa ng curriculum, ng kung ano-ano tungkol sa education. Tulungan niyo ko yung mga concerned na people from the academe. Halika kayo, tulungan niyo ko. Yun dapat ang kinuha niyang support staff. Doon siya kukuha. Hindi kailangang ikaw mismo ngayon ka palang mag-aaral. Imposible yun. Tingnan mo, di ba? Kayong mga senador, lalo yung mga senador na hindi abogado, kahit na nga yata mga lawyer na senador, mayroon pa rin silang staff na mga abogado rin. Tinutulungan nila yung pagre-research. Di naman kakayanin niya ng iisang tao, isang senador eh. Although, kung talagang sa totoosin lang, dapat siya dapat ang gumagawa lahat. Kasi ang laki-laki ng sahod. Yun dapat ang ginawa mo, Sara Duterte. Hindi yung kung ano-ano kasing inaatupag eh. Yung pagtitree planting, yung pakikialam sa gulo ng ibang departamento. Kahit wala kang background, magagawa mo. Pinanindigan mo na sana na, dito inilagay ng Pangulo.
papatunayan ko na magaling ako. Kasi kung tutuusin ako ang susunod na Pangulo. Kung talagang meron ka talagang, what do you call this? Isip man lang na pampabangon sa bayan, pangtulong sa mga kabataan na maging matatalino, may magagawa kahit wala kang porque walang alam, hinayaan na lang, wala siyang alam, wala akong alam. Pero hindi naman kaagad nag-resign. Kailangan pag may mangyaring mga mabibigat na bagay para magtulak sa kanya para mag-resign. Di mo, kahit ako man ilagay dyan, kahit wala akong background, wala akong pinag-aralan, wala akong weapon, di magtatawag ako ng mga eksperto, o halika, mag-brainstorming tayo. Ano ba dapat? Paano natin mapapatalino ang mga bata? Ano ang mga dahilan bakit wala silang ganang mag-aral? Bakit nagiging bobo ngayon? Anong mga nakaka-distract? Anong dapat gawin? Kasi noong araw walang mga distractions kagaya ng cellphone, ng mga TV show na kung ano-ano. Daming distractions Paano re-resolbahin yun? Mga eksperto ang makakatulong, hindi ikaw mismo. Kaya nga baga kahit na ang presidente mayroong gabinete. Dahil hindi naman expertise lahat ng isang brain, isang pangulo, isang tao, ang lahat na klaseng kakayanan ng skills. Diba, mga kababayan, yun lamang po. At itong mga nagsasalita dyan na dahil sa ginawa nilang panawagan rally, para bang, hey, dahil sa amin, excuse me, hindi kayo ang dahilan, uy. Pero salamat naman sa tapang at effort, pero hindi yun ang dahilan. Okay mga kababayan, yun lamang po. Mahaba na to kaya hanggang sa susunod. Okay? Peace.